Sabi nila bakla daw ako. Pakiramdam ko lalo akong nagiging kakaiba. Hindi ko kasalanan na hindi mo gusto ang mga babae. Hindi ko gusto ang mga babae. Marami nang naghinala sa gusto ni Will simula season 4 pero sa totoo lang, matagal na pala itong malinaw mula season 1 pa lang. Kitang-kita na ayaw niya sa mga babae. Nakakagulat pa, alam na pala ito ni na Jonathan at Joyce noon pa. Pinanood ko ulit ang buong Stranger Things para hanapin ang mga pahiwatig tungkol sa mga gusto ni Will bago niya ito inamin. Maghanda dahil magiging mainit ang video na ito. Unang episode pa lang ng season 1, nakita na natin ang pahiwatig tungkol sa mga gusto ni Will. Oo, dito pa lang ay malinaw nilang ipinakita pero walang nakapansin. Nang nawala si Will, agad pumunta si Joyce kay Hopper para i-report ito. Ang paglalarawan niya kay Will ang unang pahiwatig sapagkat sinabi niyang kakaiba si Will. Hindi siya tulad mo, Hopper, tulad ko o ng karamihan. Hindi niya ito sinabi bilang insulto, kundi bilang taong tunay na nakakakilala sa kanya. Inilarawan niya siya bilang sensitibong bata na hindi kasundo ng iba at madalas tinutokso. Dagdag pa niya, ayaw niya ng hockey, hindi siya magaspang o agresibo at hindi siya tulad ng ibang bata noon o ng gusto ng kanyang ama. Pinaka nakakagulat dito ay sinabi ni Joyce na tinatawag ng tatay ni Will siya ng mga homophobic na insulto dahil sa pagpapakita ng kahinaan. Pinagtatawanan pati damit niya. Ano bang masama sa kanyang mga damit? Sabi ni Lonnie na siya ay bakla at kakaiba. Ano yon? May palatandaan na tayo sa mga gusto ni Will, kaya maghanda dahil sa ikalawang episode pa lang, alam na ni Jonathan ang nangyayari kay Will. Sa isang alaala, tinanong niya si Will kung gusto ba talaga nito ang baseball o ang mga aktibidad na pinipilit ng kanilang tatay. Sabi ni Will na hindi siya interesado kahit kaunti. Kaya sinabi ni Jonathan sa kanya ang isang mahalagang bagay. Sinabi niya na hindi niya kailangang gawin ang mga bagay dahil lang gusto ng iba at hindi niya kailangang pilitin ang sarili niyang mag-fit in. Hindi mo dapat piliin ang isang bagay dahil lang sinabi ng iba. Gustong suportahan ni Jonathan ang kapatid niya. Alam niyang hindi komportable si Will sa inaasahan sa kanya bilang lalaki, kaya hindi niya ito hinuhusgahan at nauunawaan niya ito. At ito ay isang bagay na mauulit sa buong serye sa episode 4 ng unang season na ito. Pagkatapos ng seremonya kung saan lahat ay nagpapaalam kay Will, sina Troy at ang kanyang kaibigan ay bumalik sa kanilang nakasanayan, ang pagtutukso kay Will. Pero sa pagkakataong ito, hindi basta-basta ang pang-aasar nila. Nang lumapit si Mike para pagsabihan sila, si Troy ay hindi man lang nagsorry, bagkus binitiwan pa niya ang isang matinding linya. Sinabi niya na si Will ay nasa lupain ng mga diwata. Anong gagawin ko? Nasa lupain na ng mga diwata si Will. Inaasar siya gamit ang mga salitang may kinalaman sa pagiging pambabae at bakla. Ganito itinuturing na iba ang isang tao sa mga bayan tulad ng Hawkins. Ginagawa nila ito sa isang napakabastos at walang galang na paraan. Malinaw nitong ipinapakita na ganun na talaga ang tingin kay Will kahit bago pa siya nawala. Sa season 2 sa unang episode pa lang, hindi lang si Will ang itinuturing na kakaiba, pati siya naniniwala na rin dito. May eksena kung saan nalaman ni Jonathan sa kanyang kwarto na tinatawag siyang ang batang zombie sa eskwelahan. At dito may nangyaring napakahalaga dahil sinabi ni Will sa kanyang kapatid na oo, siya nga ay kakaiba. Pakiramdam ko mas nagiging kakaiba ako. Hindi ka naman kakaiba? Oo, kakaiba ako. Kakaiba talaga ako. Kumbinsido siyang may kakaiba sa kanya at muling pinatunayan ni Jonathan na alam niya ito noon pa. Imbes na itama siya o sabihing normal siya, sinabi niya na ang pagiging kakaiba ay hindi masama at mas maganda pa kaysa maging normal. Itong season 2 ay may mahalagang punto tungkol kay Will na ngayon ay halata na. Sa mga susunod na episode, parehong obsessed kina Max, sina Lucas at Dustin, pero si Will lang ang walang nararamdaman para sa kanya. Nung panahong iyon, baka hindi pa masyadong halata pero ngayon ay talagang halata na. Sa episode 8 ng season 2, nandyan ang barkong Arcoiris ni Will. Sinubukan ni Joyce gisingin si Will mula sa trance at nagkwento siya ng alaala tungkol sa guhit na ginawa niya gamit ang krayolang bigay niya. Nagdrawing si Will ng malaking makulay na barkong tinawag niyang barkong Arcoiris sa Kalawakan. Nagdrawing ka ng malaking barkong Arcoiris sa Kalawakan. Hindi lang basta drawing ito, bahagi ito ng serye at gamit ang kulay ng bahaghari para ipakita ang panig ni Will. Sa parehong sandaling ito, nandoon din si Make, laging si Make, dahil ang totoong nagpapagising sa kanya mula sa trance ay hindi basta-basta.
Noong kinausap siya ni Make tungkol sa kanilang pagkakakilala at kahalagahan nito, bumalik si Will dahil sa alaala. Nagkataon lang ba? Hindi ako naniniwala. Ngayon alam na natin ang nararamdaman ni Will kay Make. Sa huling episode ng Season 2, doon mismo sa sayawan, sinusubukan ni Will na makibagay. Sumayaw siya kasama ang babae pero halatang napilitan lang at hindi komportable. Mapapansin ninyo ang ibang lalaki ay talagang nag-i-enjoy sumayaw kasama ang mga babae. Naghalikan sina Lucas, Max, Make at Ons pero robotic lang sumayaw si Will kasama ang babae. Sa ikatlong season, iniwan na nila ang pagiging subtle at mas pinatindi pa ang sakit at drama. Mas pinapalinaw na ngayon ang nararamdaman ni Will. Sa simula ng ikatlong season, lumabas si Jonathan na hinalikan ni Nancy. Biniro ni Joyce si Will tungkol sa pag-ibig, ngunit sagot ni Will, hindi siya kailanman iibig. Hindi ako kailanman may in love. At sinabi niya ito dahil sa puntong ito, palaging kasama ni Make si Onse. Wala nang paraan para makasama ni Will ang kanyang crush. At bukod pa rito, nawawala na rin ng interes ang grupo sa paglalaro ng kalabosos at dragones kasama si Will, kaya pakiramdam ni Will ay naiiwan siya. Sinira ni Will ang kastilyo hindi lang dahil sa tampo, kundi dahil pakiramdam niyang iniiwan siya ni Make para kay Onse. Simbolo ito ng wasak na pusong nararamdaman ngayon ni Will, hindi dahil sa pagiging immature. Mula unang season, kitang-kita ang pagiging matalik na magkaibigan ni na Make at Will. Palaging sinusuportahan at pinaka nag-aalala si Make kay Will at sa kanyang gamit. Kung ako, nalito si Will sa pagtrato ni Make sa kanya, lalo na tinitingnan na niya ito bilang higit sa kaibigan. Pagdating ni Ons, nawala ang atensyon ni Make kay Will. Sa ikatlong episode ng season 3, sinabi ni Make ang linyang sumakit sa puso ni Will. Nag-walk out si Will matapos magalit dahil inuuna ng mga kaibigan niya ang nobya nila, sinundan siya ni Make habang galit pa rin siya. Sinigawan siya ni Make na hindi niya kasalanan kung ayaw niya sa mga babae. Hindi ko kasalanan kung ayaw mo sa babae. Pagkatapos ng pag-aaway na iyon, nagsimulang tanggapin ni Will na hindi siya gusto ni Make sa paraang iniisip niya at wala nang pagkakataon na maging sila. Dito nagpapahiwatig sila na baka may hinala na ang mga karakter sa serye tungkol kay Will. Pero sa kung anong dahilan, ayaw nila itong tanggapin. At para sa ika-4 na season, mas naging malinaw na ang mga palatandaan. Sa ikalawang episode ng ika-4 na season na ito. Nang dumating si Make para bisitahin sina Will at once, makikita natin na mas excited si Mike na makita ang kanyang nobya kaysa kay Will mismo. Excited talaga si Will na makita si Make. Gusto pa niyang yakapin siya ni Make gaya ng ginawa nito kay Once. Habang lumalaki sila, mapapansin na lumalayo na si Mike kay Will marahil dahil nararamdaman niyang nag-iiba na si Will. Masakit sa puso ang mga eksenang ito kapag naintindihan mo. May dala pang drawing si Will para kay Make pero hindi niya naibigay dahil malamig si Make. Kahit ganun, sinisilip pa rin niya si Make kapag di siya kita mula ulo hanggang paa. Ginagawa mo lang to kapag gusto mo talaga ang tao. Kung titignan mo ngayon, napaka-subtle ng detalyeng iyon, nakakaunti lang ang nakapansin noon. Kawawa ka Will, kahit si Dr. Simi niyakap ka, pero susunod dito, mas malalaking pagsubok ang darating. Nang dinala tayo ni Jonathan sa skating rink, kay Onse lang nakatutok si Mike. Napansin ni Jonathan ito at tinangkang pasayahin si Will, pero malungkot at tila tanggap na lang ni Will habang pinapanood siya mula sa malayo. Naramdaman ni Will at Mike na naiiwan sila. Sa huli, naglakas loob si Will. At sa isang pagtatalo nila ni Mike, sinabi ni Will na mas marami pang isinulat si Mike kay Ons kaysa sa kanya at pakiramdam niya ay naging panggulo lang siya sa pagitan nila. Paano naman tayo? Ano? Meron siyang isang libro ng mga sulat mo. Nobya ko siya, Will. Tayo? Aray, ang sakit nun ah. Malinaw, sa bahaging ito, si Will ay talagang wasak kasi napagtanto niya sa pinakamasakit na paraan na hindi pala ginagantihan ang pagmamahal niya. Pero alam na ni Jonathan. Alam na niya na in love si Will kay Make dahil sa mga eksenang ito ipinakita na lubos niyang nauunawaan ang dinamika nito. Sinikap niyang pasayahin si Will at ilayo kay Make at Ons para hindi siya masaktan, palihim niya rin itong tinitingnan bilang nag-aalalang kapatid. Sa ika-5 episode ng season 4 na pag-usapan ang takot magsabi ng totoo. Si Will, sa usapan nila ni Make, palihim na sinabi na mahirap magsabi ng totoo. Dahil hindi mo alam kung paano magre-react ang iba o kung magugustuhan nila o hindi.
Sabihin mo ang nararamdaman mo. Paano kung di mo ito marinig? Dito iniisip ni Will na sabihin ang tunay niyang nararamdaman, pero hindi niya alam kung paano nang hindi nawawala ang mahalaga sa kanya. Sa episode 8 ng season 4 nakaisip si Will ng paraan para ipahayag kay Make ang nararamdaman niya ngunit hindi diretsahan. Habang nasa van, binigay ni Will kay Make ang kanyang guhit at nagsalita tungkol kay Ons. Umiiyak siya dahil totoong nararamdaman niya ang ikinukwento niya. Kakailanganin ka niya palagi. Nitong mga buwan parang nawawala siya pag wala ka. Kapag naiiba ka, pakiramdam mo mali ka, pero kapag kasama mo siya, hindi niya nararamdamang mali siya. Kahit sa drawing, makikita natin si Make na may kalasag na hugis puso at mga kaibigan, ito talaga ang bahagi kung saan tinanggap ni Will na hinding-hindi siya mamahalin ni Make. Habang nag-uusap sila, napansin ni Jonathan na nasasaktan ang kapatid niya dahil kay Make. Ito ang dahilan kung bakit sa huli magkasamang kumain ng pizza sina Make at Ons sa pizzeria. Nakikita ni Will ang dalawa mula sa malayo at nalulungkot siya. Nilapitan siya ni Jonathan para suportahan siya at sinabing hindi niya iiwan si Will at palaging nandyan para sa kanya dahil matagal na niya itong kilala. Sa season 5 makikita na malapit si Will kay Robin. Itinago niya ang pagkagusto sa mga babae pero sinuportahan niya si Will para maintindihan at maipahayag ang nararamdaman nito sa mga mahal sa buhay. Tuwing nag-uusap sila ni Robin, parang salamin ito. Si Robin ay nagsasalita tungkol sa hindi masukli ang pag-ibig at hirap tanggapin ang sarili. Nakikinig si Will ng mabuti at sa ikapitong episode, naglakas loob si Will at tinipon ang lahat para sabihin sa kanila kung ano talaga ang nararamdaman niya. Marami ang nagulat pero sina Jonathan at Robin ay inaasahan na ito. Nawala ang takot ni Will at tinanggap niya ang sarili niya. Sa huling episode, nakita natin na natagpuan niya ang tunay niyang mahal at naging masaya. At ayan mga kaibigan, hindi kailanman itinago ng Stranger Things kung sino si Will Byers. Hindi nagbunyag ng bago ang katapusan, kinumpirma lang nito ang matagal nang sinasabi ng serye simula pa lang. Ano masasabi ninyo sa kwento ni Will Byers? Kung napansin niyo ito mula simula, babasahin namin ang inyong komento.